Secretary, malaman namin sa inyo, ano ba ang nakikita nyong solusyon, legislative solution para, kasi meron na tayong free tertiary Lahat education. free. Lahat libre na eh. Kaya lang, mababa yung proficiency ng mga estudyante natin. Kakwento ako kayong tatlo at sa nakikinig po. Ito po nangyari sa amin sa Mandaluyong. Noong year 2000, nag-concentrate kami sa nutrition ng bata. Buntis pa lang, inisa-isa namin, inaalagaan na namin. Nagbibigay kami ng bigas, ng gatas. Para paglabas ng bata, healthy. Bakit? Nung panahon na yun, isa sa bawat 3 bata, stunted. Ibig sabihin ng stunted, Bansot. hindi napakain ng gusto nung bata time na breastfed. Ang binibigay yung tubig at damage yung brain. At basta damage yung brain, basta pakainin mo na kung ano pa, hindi niya nakakayanin, hindi na magre-repair. So dali mo pa sa pinakamahal na university, kung ano pa ituri mo, it's useless. So ginawa namin year 2000, 25 years ago, no, ang wife ko noon, ang kinuha ko nutrition officer, inisa-isa namin paglabas, breastfeeding, tapos meron kami mga morinaga, yung malunggay, etc., mga nutritionist, tinitimbang namin yan until we became the number one sa Metro Manila and number 1 in the Philippines Nutrition Honor Award. We have got the healthiest baby. Tapos, of course, education. Sa amin po sa Mandaluyong, hindi lang libre ang sapatos, ang bag, ang uniforme. No? Isa kami sa mga nauna dyan, mga uniforme na talagang nilibre namin. Bakala ko Makati. Katabi lang sila. At meron pa kami computer o laptop from grade 4 up to high school, pati mga teacher, at may baon pa yung mga senior high. Kinumbine namin ngayon yung nutrition. Kasi ako naniniwala, hindi ako maniwala parati tayong kulelat dun sa international So, alam nyo nangyari. Nutrition number 1 kami, education, eto. Ayun. National Achievement Test in the whole country. Ayun. Nag-number 1 ang estudyante naman daw. Siyempre, nung mayor kayo, local lang yan. Pag naging senador kayo, ang constituency nyo, national yan eh. Yes. Senador, kung magiging senador kayo, secretary meron bagong datos, 4 out of 10 na mga Pilipino, yung mga dapat nasa school, out of school youth po kahit libre na po yung ating edukasyon sa mga state universities and colleges, magkagawa ba yan sa pangkabuuan ng ating bansa? Yung sinasabi nyo sa Mandaluyong, ginawa nyo doon? Well, yung ginawa kasi namin nung araw dito, meron pa kami tinatawag na Code of Parental Authority. Ito yung binalangkas ng anak ko, nagtulungan kami, na yung sa buong mundo, ano ang responsibilidad ng nanay. Libre ng edukasyon mo, ayaw pa pang papasukin yung anak mo. Anong dahilan mo? Mananagot ka nito. Hindi naman po pwede yan, hindi ba? Meron kung may 4-piece ka naman, binibigyan ka naman para pumasok kung hindi mo gagawin ito. So, ako naniniwala, pagdating po rito, papasok na dyan yung pamilya. Pero okay, be it as it may, may mga tech-voc tayo ngayon na magagaling. May mga testa tayo at karamihan. Ako'y nag-a-abroad, nagugulat ako, mga graduate po ng ating mga testa ng tech-voc na po pwede naman. No? So, yun lang po talaga. Dapat i-encourage lang at i-ano sa bata. Magtiyaga lang po kayo. Alam mo, eto sabihin ko sa mga nakikinig. Ang lolo ko hardinero. Ang lola ko ay lacquer girl, katulong. Ang tatay ko ay janitor at caddy. The only difference kaya kami successful is because of education. It's the great equalizer. Tandaan nyo yan, mga bata.